Senador, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po, Senator. Hello? Hi, sir. Senador. Good morning. Good morning. Maraming salamat po sa oras. Yes, Weng. Joel, good Yes, morning. sir. Good morning. Senador, mukhang okay na ho itong debate po ninyo with Justice Carpio. Kaya lang ano ho ba ang end goal ho natin dito sa debate? Ano yung ano? End goal. Ano Ano po ho ba yung ang gusto pakay, nating layunin? pakay? Anong layunin? Ano bang gusto nating mangyari dito po sa debate, dito po sa isyong ito sa West Philippine Sea? Ang gusto ko kasing manalo dyan ay yung taong bayan para malinawan yung napakasimpleng issue lang Mm-mm. na hindi maintindihan ni Justice Carpio. Ano po yon? Ay yung gusto nilang mag-drawing ng West Philippine Sea pero hindi nila alam kung paano i-drawing. Yun lang naman ang tinatanong ko eh. Ang dami niyang sinasabi pero hanggang ngayon, after 14 years, na minanduhan ng ating gobyerno, ang NAMRIA at saka yung Department of Foreign Affairs na gumawa ng mapa, mga charts na merong coordinates at i-deposit sa United Nations at pagkatapos pa ipaalam sa lahat ng relevant international organizations para sa ganun yung mapa tanggapin ng world community. Hindi yung palaging sinasabi, atin ito. Hindi naman nila alam kung ano ang atin. Yun ang gusto ko lang linawin sa kanila. Pinalaki na nila ng pinalaki. Pero, Senator, pwede namang, hindi po ba pwedeng gawin ito nang hindi kailangan pagdebatehan? Parang pagtulungan na lang ng legislatura, ng ehekutibo. Opo, itago na lang. Para once and for all, mailatag natin na mas maganda yung posisyon ng buong Pilipinas sa isyong ito against the position of China nang hindi tayo nagtatalo-talo in public. Dapat sana ganun eh. Kung ano-anong sinasabi niya, hindi raw kailangan ng coordinates. Saan ka naman nakakita ng retired justice na sasabihin niya yung ganun? Kung hindi niya alam ang mga batas, problema niya na yon. Pero yung daldal na siya ng daldal at sinasabihan pa niya ako na, he belongs to the lowest class of lawyers. Hindi naman ako, tatanggapin ko naman yun. Yun ang pag-aakala niya sa akin eh. Kung siya ang pinakamagaling na abogado ng buong Pilipinas, di okay lang yun sa akin. Pero yung tinatanong ko lang na, nasaan ba ako yung talagang West Philippine Sea? Bakit nung dinrowing ninyo, hindi nyo sinama yung Kalayaan Island Group? Pagkatapos sasabihin nyo, ako ang gustong maghiwalay ng Kalayaan Island. Wag yung gagamit sila ng strawman fallacy na imamanipuli nila, i-distort nila yung position ko, at pagkatapos bubugbugin nila ako doon sa hindi ko ginawa at sa hindi ko sinabi. Yan ang gusto ko lang linawin para, kasi naguguluhan ng mga tao. Pwede ba? Pagkatapos na-agitate nila yung mamamayan sa Kalayaan Island Group para magalit sila sa akin. Wala naman ako sinasabing gano'n, nililinaw ko lang. Pero, Senator... Hindi pala nila. Pero kasi alam nyo, Senador, ang pwede lang sinabi na mismo ng Kalayaan 16 po ito, yung mga bumubuo po nung konseho ng Kalayaan Island Group na ang issue lang po sa West Philippine Sea ang makapagkakaisa sa mga Pilipino. Ba't para pa tayong nagtatalo-talo? Para pa tayong nag-aaway-away tungkol dito sa... Dapat isang posisyon lang po tinitindigan po natin dito, Senador eh. Sino bang nagsimula po nito? Sinabi ko daw na ang KIG ay hindi parte ng ating teritoryo. Hindi ko sinabi yon. Wala akong sinabing ganon. Sila ang nagsasabi na sinabi ko raw yon. Kaya gusto ko linawin. Pwede ba? Wala akong sinabing ganon. Pinipilit nila na may sinabi akong ganon. Sige. Yan ba naman matatanggap mo ba yung ibibigay nila sa'yo? Hindi mo naman sinabi. Sige, for the record, Senator Rodante Marcoleta, alam namin na interview na kayo ni Arnold Clavio at ni Connie Season tungkol dito. Para sa mga listeners at viewers po ng Saksi, ano talaga ang posisyon ninyo sa bagay na ito? Ang posisyon ko, kung sinasabi natin na dapat ay ma-drawing natin ang West Philippine Sea, pagsikapan natin gawin yon. At unahin nila yung gawain na sinabi sa kanila ng ating pamahalaan 14 na taon na ang nakararaan. Isip-isipin mo, hindi ka ba magtataka, sinabi na nga sa kanila, mag-drawing kayo ng mapa ng Pilipinas, i-reflect ninyo ang West Philippine Sea, i-deposit nyo sa United Nations, complete with coordinates, you inform all international organizations about this para mailagay natin sa mapa ng South China Sea. Walang gumagawa nito, tinatanong ko lang eh. Pagkatapos sasabihin nila, ihiwalay ko raw yung Kalayaan Island Group. Kasi kaya ko lang nasabi yun, yung kasing katubigan ng Kalayaan Island Group
ay kailangan mong isama sa West Philippine Sea. Isang bagay na hanggang ngayon, hindi nila malaman kung paano nila gagawin. Ba't hindi natin pag-usapan, Gago? Baka masakaling may maitulong ako sa inyo sapagkat hirap na hirap kayong mag-drawing. Masama ba yun, Weng, Joel? Opo. Na yun ang ina-advocate ko. Sila may gustong, ako rin gusto ko rin naman magkaroon tayo ng mapa eh. Ba't hindi nila magawa? Parang kasi kung magdo-drawing tayo, baka parang 10 dash line yan ng China. Hindi kaya ganun, Senador? Kasi ang sinasabi ho ng UNCLOS ruling 200 nautical miles doon sa Exclusive economic doon sa zone. baybayin mo, doon sa mismong Pampang, sa'yo. O kaya exclusive economic zone mo. Hindi ba sapat na po yun? Kailangan pa ba ng drawing nun, Senador? Hindi sapat yun. Yun nga yung minamali nila at tayo nilang ipaliwanag sa ating mamamayan. Paano magiging sapat yun? Dinefine na natin ang ating West Philippine Sea sa magitan ng dalawang batas eh. At isinama nga yung tubig ng Kalayaan Island Group. Yun ang tinatanong ko sa kanila, isama ninyo yun, ba't ayaw nyong isama? Okay. Yan ang ayaw nilang sagutin eh. Pero Senator, ito again, lilinamin ko lang, halimbawa po, hindi pa pwede magkasundo na lang na wag na magdebate. Pag-usapan ito sa legislatura, pagkasunduan na trabahuhin yung mapa na yan Wag na at lang po sa ayusin na publiko. Para hindi po, para bang binibigyan natin ng bala ang China against us pag ganito nag-aaway-aaway tayo in public. Yun ang impression, Senador. Opo. Hindi natin binibigyan ng bala ang China. Sila yung salita ng mali. Nililin lang ang mamamayan. Ako ang pinasasama. Ako lang naman ang nagsasabi, kung kailangan nating i-drawing, kailangan pag-usapan natin, huwag niyong imamali. Okay, Kung ano-ano pinagsasabi nila eh. Okay, Senator, so ibig sabihin po, para sa inyo wala nang atrasan yung debate na ito. Alam mo kasi, yung bang pag sinasabi niyong walang atrasan, wag na yung parang matatapang kami. Hindi po. Ito gusto ko pre-willing discussion. Ang mananalo dito taong bayan. Correct. Dapat po talagang ganun ang end goal. Pero ibig sabihin, kasado na nga po yung debate. Wala nang atrasan, tuloy-tuloy na ito. Naghihintay na lang kayo ng venue. Ang problema, hinihintay ko na tanggalin niya yung mga limitasyon kasi nag-o-offer yung Philippine Bar Association, hindi naman malinaw. Ano ba talaga yung lawak ng pag-uusapan namin? Kasi ang gusto niyang pag-usapan namin, sinabi ko daw, there is no such thing as West Philippine Sea. Alam mo kasi, pinuputol nila yung salita ko eh. Nung sinabi kong there is no such thing as West Philippine Sea in the eyes of the international community, dahil hindi pa nare-recognize yun. Yun ba yung pag-uusapan namin? Yung pinuputol nila yung sinasabi ko, minamali nila, nililin lang na yung taong bayan. Okay. Kayo po ba may kondisyon din kayo para sa debate na ito, Senator? Gusto ko, ang kondisyon lang, huwag tayo maglalagay ng limitasyon. Pag-usapan natin. Sa malawak ito comprehensive ito, complex, far-reaching. Pagkatapos sasabihin niya, pag-usapan namin, ba't niya sinabi ang inihiwalay niya si teritoryo ang Kalayaan Island Group. Paano kayo mag-uusap nun? Hindi ko naman sinabi yun. Siya ang nagbibigay ng salita, nilalagay niya sa bibig ko. Kasi ano po ang contention po tayo po nanalo na sa arbitral tribunal Hindi po yun, hindi nila, minamali nga kayo. Anong ipinanalo natin? Sinabi ba niya, meron ng West Philippine Sea? Inaward ba sa atin ng gano'n? Niloloko niya ang taong bayan Basahin niya yung arbitral tribunal kung may sinabing gano'n. Wala po. Ang sinabi lang ng tribunal, China, alisin mo yung 9 dash line. Pinadalo ba natin yon? Sinabi ba, sa inyo ng West Philippine Sea? Nakikita na namin, nakadrawing ng West Philippine Sea. Sinabi bang ganon? Sige po. Hindi naintindihan ng tao ito. Nililid lang niya ang taong bayan. Kung meron mang mga ganitong klase ng contention siguro, Senador, pag-usapan na lang ng tahimik at wag na ho sa publiko at baka makapanood pa ho yung kalaban. At sabihin mo, siya yung maunang tumigil ng kasasalita. Palagi siya ini-interview ni Christian Isguera. Akala mo napakarurunong nilang dalawa. Pero tingnan nyo ang ginagawa nila, panlin lang lahat. Yan nyo, pagka nakausap namin si Justice Carpio, papahatid po namin. Sabihin ninyo kay Christian Isguera, imbitahin niya ako. Siya lang kasi ang kinakausap niya, hindi nalalaman ng tao ang kabilang banda Nakikinig po si Christian siguro sa atin ngayon. Sabihin mo, kung nakikinig ka, Christian Isguera, akong kausapin mo, hindi puro lang yung kinakausap mo, puro mali naman ang sinasabi. Okay. Salamat po, Senador. Thank you. Salamat sa oras. Thank you. Pag-ingat po kayo. Salamat Senador po. Rodante Marcoleta, mga kapuso. Thank you. Thank you po, Salamat, Senador. Joel. Thank you po. Yes, sir. 8:58.